Pabayaan. Okay, ito si Sister, si Elder, ito si, ano na? EJ, ito si Joy, ito si Brother Miguel. Huwag na niyo akong tingnan. Pag-uusapan namin ngayon ang tungkol sa pag-aaral kasi narito ang dalawang estudyante, wala si kuya nila at saka yung wala si Bunso. Na? Ang sa pag-aaral mga anak maraming mga estudyante, sister, na first year pa lang o second year pa lang nakikipag-boyfriend na, no, nakikipagligawan na. At ito naman yung iba sinasabi nila na yung pagkakaroon nila ng girlfriend or boyfriend, inspirasyon daw sa pag-aaral. No? Tama nga siguro. Kung hindi, yun ay magiging dahilan ng pagkasira niya sa pag-aaral. Kasi ang pakikipag-ibigan, Joy, AJ, normal lang sa inyo yan. Nasa edad na kayong ganoon. Pero kinakailangang magkaroon kayo ng kaisipan na meron, kung bakit kayo nag-aaral, meron kayong gustong abutin. Tama ba, Joy? Parang ganito. Kung halimbawa, pupunta tayo sa Manila, wala tayong ibang dadaanan, na puro kapatagan. Mayroon at mayroong ahunin na matataas. Hindi natin maiiwasan yan. No, may mga ahonin. At sa maahonin, mahirap umahon lalo na kung maglalakad ka lang. Pero, dapat mong pagtiyagaang umahon. Dapat na magkaroon kayo ng iba yung kalakasan. Parang ganito, Joy. Ali kayo mga estudyante, at bibigyan ko kayo ng mga halimbawa, dahil kahit pa paano, napagdaanan ko naman ng pag-aaral. Sino na siya? Anong pangalan? Alicia. Okay. Anong palayaw niya? Apyang. Okay, maganda. So, mga ganito, ito na yung magkakapatid, mag-aaral sila. Dito sa pag-aaral, mga anak, tanungin ko kayo, mahirap bang mag-aral, Joy, o madali? Sakto lang. Sakto. Sa iyo, mahirap, madali? Mahirap. Mahirap ba, Je? Sa iyo, apyang. Sakto lang din po. Alam niyo mga anak, kapag tinatanong ko ang mga ganito sa mga estudyante, madalas ako kung minsan sa mga kolehiyo dyan sa Santiago, nagtatanong ko sa mga estudyante, pag sinabi niya, okay lang sir, madali lang mag-aral. Pero karamihan sa kanila, mahirap sir mag-aral. Sa dalawang ito, mga anak, aasahan mo na yung nahihirapan sa pag-aaral, talagang pinagsisikapan niya. Kasi sa pag-aaral, mga anak, may mga balakid dyan, Kung minsan may mga malaking problema, Joy. Ano ang isa sa problema? Kung minsan mawalan ka nga ng baon, tama ba? Oo, allowance nga kung minsan wala. Ito isa sa pinakamahirap, wala kang allowance. Pero dito, isipin lamang ninyo, na ang kawalan ng allowance, hindi yan hadlang sa pag-aaral. Hindi yan hadlang. Ang magiging hadlang lamang sa pag-aaral ay yung katamaran. Pag tinatamad na kayong mag-aral, mag-review. Alam nyo, nung nag-aaral pa ako, sister, ako hindi pala review. Dahil sa akin lang, matalino ako. Sa akin lang, sa palagay ko lang, hindi sa palagay ng iba. Kasi sa exam, pag dumating yung exam, ako kasi yung medyo may kalukuhan. Sabi ko, pasilip ng papel, Sabi ko, kahit malayo, kahit mahigpit yung teacher namin, gagawa kami ng paraan. Hindi ako nagre-review.
No, dahil yung mga kamag-aral ko, pinapaboran naman nila ko pag hindi nyo ako pinakopya, Kuya. may pingot kayo sa akin. Kaya pinapakopya ko. No, pero ibig sabihin ito, no, kapilyuhan lang ito, kaya nga madalas ako na may problema. Dahil magtatapos ako, kulang ako sa kaalaman. No? Kaya nga ang pag-aaral mga anak, ano, kinakailangang pagsikapan, paghirapan. Ano man ang nasa harapan mo, ano, na humahad lang sa'yo, kailangan gibain mo, Joy. No? Kailangan gibain mo yung harang na yan. Kung hindi mo kayang gibahin, kinakailangang akyatin mo, ano, upang lundagin mo. Kailangang makatawid ka doon sa harang. No? Huwag mong pabayaan na pag may harang, doon ka na lang, mag-upo ka na lamang doon. Walang mangyayari. No? Para bang ganito, pag ang bunga ng mangganyong ito, ano, anong ito, native or Indian mango? Nasubukan mo, no, Joy, na gusto mong kumain ng bunga pero mataas, hindi ka makapitas? Pinipilit siya. Anong ginawa mo? Akyatin niya, chichitin doon sa taas. Ayan, aakyatin pala ni Joy. Tama, aakyatin mo. Kahit nandyan ka sa silong niya, kahit ngumanga ka dyan maghapon, hindi mo makakain pag hindi ka gagawa ng paraan. Parang ganito. Halimbawa, dumating ka sa exam at bumagsak ka, halimbawa, o hindi naman bumagsak, parang pumasa ka lang ng konti. May inggit ka sa mga kamag-aral mo, ano? Bakit kaya sila nakakuha ng mataas? Na bakit ako mababa lang? Alam mo na yung dahilan kung bakit. Tatamad-tamad ka eh. Alam niyo mga anak, habang ang isang estudyante dumadami ang kanyang allowance, lalo siyang nagiging mahina sa pag-aaral. Maniwala kayo sa akin, maniwala man kayo o hindi. No? Habang si Jello ay dumadami ang alika Jello. Habang si Jello ay dumadami ang kanyang allowance, magiging mahina siya sa pag-aaral. Bakit? Madami siya kasing allowance eh. Ang kanyang iisipin, sana magtapos na ang klase kasi may pupuntahan ako, may pupuntahan kami. No? Kaya mga anak, ganito. Mas mabuti na ang inyong dadalhin na pera, no? Halimbawa, bibigyan kayo ng mga magulang nyo ng 50 pesos, no? Mas mabuti kung pag-uwi nyo sa hapon, buo pa rin yung 50 pesos nyo. Dahil may baon naman kayong pagkain sa school. Mga anak, ganito. Ang pera na nasa bulsa nyo, yan ay iniingatang isang kayamanan. No? Kayamanan mo yan na iniisip mo, ito lamang ang pera ko. Ito lamang ang pera ko. Kaya iniingat-ingatan yan, Joy, na gagamitan lamang yan in case of emergency. Hindi ka pupunta sa school upang doon ka kumain ka, ano, na mag-aral ka, kumain ka. Hindi kasi may oras ng tanghalian, Jello. No? Dito mga anak, bago kayo pupunta sa school, kumain kayo ng gusto dito sa inyong mga bahay. Almusal. No? Magbabaon kayo pagdating nyo doon sa school, sa tanghalian, kakain kayo ng baon nyo. Huwag nyong ugalihin, ano, huwag nyong sasabihin na parang ayaw ko nung gano'n, ano, pero advice ko so kasi lumaki ako bilang mahirap. Bumili ko naman sila brother. Nakasama ko, brother, sister, marami akong nakasama na mga anak mayaman. Nakikita ko yung pagkakaiba. Ano? Yung mga anak mayayaman, may kaya, pag madalas nga lumilibad sila sa klase kasi nandun sila, ano, barkada, lakwatsa. Samantalang ako na mahirap, ano, nandun ako nag-aaral. Wala akong baon. No? Kung may baon man ako, konting-konti. Hindi ko yan ginagastos dahil kahit papano may nakakapa akong pera ko. No? Hindi ako nawawalan. Pero hindi ko ginagasto. Pero nag-survive ako. Ibig sabihin, Joy, lalo na nasa grade 11 ka na, ang pag-aaral mga anak, ano, habang tumataas ang inyong baitang, nakakaranas kayo ng karagdagan ng paghihirap. Dahil, bakit? Ang mga magulang niyo, ano, hindi lang ninyo nararamdaman dahil hindi pa kayo naging magulang.
ang mga magulang nyo, mga anak, hirap sila talaga. Hirap silang pagkasyahin. Hirap silang isipin. Hirap sila sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. Kung paano nila kayo may tataguyod. Ang maitutulong nyo sa kanila, yung yung matapat na pag-aaral, yung na masugid na mag-aaral, pinagsisikapan ng pag-aaral upang magantihan nyo ang inyong mga magulang. Hindi gagantihan ng pera o naman. Ang hinihintay ng mga magulang nyo, yung inyong mga certificates, yung inyong mga diploma. Ang hinihintay nila. Alam nyo mga anak, Joy, high school pa lang. Ako na lamang yung mga kamag-aral ko. Ano lang kami sa high school noon, first year pa lang kami. Yung mga kamag-aral ko, hindi na nakatapos ng first year. Bakit? Nabuntis na yung babae, 13 years old yung babae, 14 years old yung lalaki. No? Paano pa sila makakapagpatuloy? Kaya nung lumipas pa ang ilang mga taon, binata na ako, marami na silang anak. Nakaramdam na, sayang, so ganito lang ang buhay. Bakit? Hindi nila pinahalagahan yung kanilang pribilehiyo na mag-aral. Kaya mga apo, pagsikapan ninyong mag-aral at higit sa lahat, palagi kayong manalangin sa Panginoon, palagi kayong sumamba sa Panginoon. Pagkat ang pera na gagastusin ninyo, hindi yan manggagaling kay papa nyo, kay mama nyo, hindi. Manggagaling yan sa Panginoon, Sinasabihan lamang niya ang inyong mga magulang kung paano nila hanapin ang pera na yon. Sa pamagitan ng kanilang pagsusumikap, paghihirap, pagtatrabaho, para sa inyo. Kaya, mga apo, napakahalaga ang panahon ng inyong kabataan para sa pag-aaral. Huwag niyong sasayangin. Huwag niyong sasayangin. Habang nandito ako, patuloy ko kayong dadalawin. Patuloy ko kayong lelekturahan, Ang pag-aaral pa lang, hindi paggasto. Hindi. Ang pag-aaral, mga anak, pag-iipon ng karunungan. Sa panahon ng pag-aaral, pag-iipon yan ng karunungan. Hindi yan paggasto. Kundi pag-iipon ng karunungan. Ito ulitin ko sabihin sa inyo na ang pera ninyong ibibigay na allowance ninyo, hanggat magagawa nyo, huwag nyong gagastusin. Kaya sabihan nyo si mama nyo, mga magulang nyo, bigyan kayo ng baon talaga sapat sa tanghalian. At kumain kayo ng sapat sa almusal. Ito sinasabi ko sa inyo dahil magulang din ako. Naramdaman ko din sa pagpapaaral, sister, na talagang ang mga anak ko noon galing ng Santiago, mag-aaral sila sa Nela. Mag-commute lang sila dahil ayaw kong mag-dorm sila dahil may mga bisyo silang nakikita doon. Magkano ang ginagastos nila sa isang araw? Kaya sabi ko sa kanila, mga anak ganito, itong lecture na binibigay ko sa inyo na ngayon, sinasabi ko sa kanila noon, kaya natutunan nila. So, opo daddy, hindi namin gagastusin. Kaya, pero habang araw-araw nagbibigay kami. Itong allowance mo ngayon. Itong allowance mo ngayon. So, sa loob ng isang buwan, kung minsan nakakaipon sila ng 300 or more. Isang buwan. Samantalang yung kanilang mga kamag-aral, gumagasto sila ng 400, 500 or more. Bakit? Hindi sila nilelekturahan ng kanilang mga magulang kung paano pinahahalagaan mga anak ang pera na kinikita ng magulang sa kanilang paghihirap. So sana, maunawaan ninyo ang aking sinasabi. Hindi pagdadamot ito mga apo. Hindi karamutan ito. Hindi ko sinasabihan sila mama nyo na magmadamot sila sa inyo. Hindi. Ang sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang inyong mga magulang sa pamagitan ng pagtitipid. Malay nyo yung matitipid nyo ngayon. Sa susunod na taon, hindi na nila kailangan gumastos ng tuition. Bakit? Yung allowance nyo ngayong taon na ipon nyo, sapat na yun para sa tuition nyo next year. Tama kaya Joy o hindi? Tama yan. Makita nyo kung gaano kaginhawa ang magulang. O, mga anak, mga apo, sana'y naunawaan ninyo, pagpalain kayo ng ating Panginoon.